Una sa ating mga balita, kaunting paghihintay na lang at magsisimula na ang 48th ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Cebu. Pero bago yan, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang opisyal ng gobyerno para matiyak na planchado ang paghahanda para rito. Ang mga tatalakayin sa inaabangang summit, alamin sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Sa pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit and related meetings simula bukas hanggang May 8 sa Cebu, todo ang paghahanda ng pamahalaan bilang tagapangulo ng summit ngayong taon. Kahapon, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang senior government officials bilang bahagi ng paghahanda ng mga serye ng pulong sa naturang aktibidad. Tinalakay dito ang mahalagang hakbang at prioridad na agenda ng bansa, kabilang ang seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at proteksyon ng mga mamamayan ng ASEAN. Binigyang diin din ang mas pinaigting na koordinasyon ng buong pamahalaan upang matiyak ang maayos, nagkakaisa at epektibong pamumuno ng Pilipinas bilang tagapangulo ng ASEAN. Una nang sinabi ng Pangulo na tuloy ang ASEAN sa harap ng sigalot sa Middle East, pero gagawin anya ito sa pinakapayak na pamamaraan, kasabay ang pagtutok sa mga pinakamahalagang paksa. The question that I asked them is very simple. Would you like to postpone the ASEAN Summit? The consensus that we came to is that it is precisely now that we must coordinate our efforts. So that is what we are going to do. Ipapatuloy natin yung ASEAN Summit. Ngunit, the way that we describe it is that we have, it is a bare bones ASEAN Summit. It's just, we will be talking about three main subjects. About the supply of petroleum and petroleum products, about the supply of food and the price of food, and migrant workers. It will be over a period of maybe a day and a half, imbes na yung mahaba. Sabi ko, baka hindi naman ngayon ang panahon na masyadong elaborate ang ating preparasyon. Ang kailangan talaga sa panahon na ito ay makapag-usap kami mga leader upang malaman natin kung what do we do in the future, or what do we do for the rest of the year. 3 punto rin ang binigyang diin ng Presidente sa kanyang pakikiisa sa Asia Zero Emission Community o AZEC Plus Online Summit nitong Abril. Kabilang narito ang agarang pagpapatupad ng ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA mechanism, pag-aaral sa joint oil stockpiling at pagbuo ng sistema para sa mas mabilis na pagbabahagi ng supply ng langis sa mga bansang nangangailangan. We propose that participating economies define a mutual recognition mechanism of emergency fuel allocation protocols so that when a member is in distress, the administrative pathways for receiving assistance have already been clearly established and time is not lost to procedural uncertainty. Binuksan na rin ngayong araw ang International Media Center o IMC sa Mactan World Museum sa Lapu-Lapu City, Cebu. Magsisilbi ang IMC bilang central hub para sa mga local at international media para sa pagko-cover ng ASEAN Summit. Kamakailan lang din ang manguna si First Lady Liza Araneta Marcos sa pulong kasama ang Leaders Liaison Officers bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa ASEAN. Ayon sa unang ginang, sasalubungin ng mga delegado sa magiliw na pamamaraan ng mga Pilipino. Ibinahagi rin niya ang paintings ng ASEAN leaders na gawa ng artist na si Jun Aquino. Pagpapakitaan niya ito ng talento ng Pilipino at isang makahulugan at personal na pamamaraan para sa pagtanggap sa mga delegado ng ASEAN. Ang gaganaping aktibidad sa Cebu ay dadaluhan ng head of states, senior officials at mga delegado mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN, gayon din ang mga dialogue partner at kinatawan ng iba't ibang pandaigdigang organisasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.